Kunin niyo ang inyong Biblia, i-renew ninyo ang pagmamahal sa salita ng Diyos. O kahit na hindi muna pagmamahal, i-renew lang ninyo ang inyong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang pagkilala na itong salitang ito, ang siyang manual ng buhay ko, blueprint ng buhay ko, anchor ng buhay ko, shepherd staff ng buhay ko. Ito ay lighthouse sa buhay ko. Amen. Mapa ng buhay ko, compass ng buhay ko. Ito ang magtuturo sa iyo ng tamang daan. Kung ating ipapamuhay ang ating buhay nang naayon sa manual na ito, maayos ang buhay mo, masaya, yumayabong ka, nagiging pagpapala sa iba. Pag gumamit kayo ng compass, ay makikita ninyo na mayroong true north at saka magnetic north. May difference yun siya. Ang magnetic north, sinusundan ng compass yung nasa magnetic, nasa lupa. Kaya ang magnetic north ay nagbabago. Pero ang the true north, na tinutuunan ng true north, ang compass ninyo laging nakatuon doon sa true north. Saan man kayo mapunta, ituturo ng compass ninyo yung true north. Amen. So parang sa buhay natin, saan ka man magpunta, ang ituturo ng salita ng Diyos sa buhay mo, yung lakaran ng Diyos, matuwid na daan. Saan ka man mapunta, ano man ang ginagawa mo, ituturo pa rin ng salita ng Diyos sa iyo kung yung true north. Hindi siya aayon sa iyo. Amen. Na ito yung true north ko kasi ito yung ginagawa ko. Ito yung gusto kong gawin. No. Kahit yan ang ginagawa mo, merong true north na tinatawag. Ang true north magtuturo sa iyo, ito ang tamang direksyon. Amen. Ang Bible niya yan. Pangalawa, ang inyong Biblia ay blueprint for life. Siya siyang blueprint. Yung gumagawa, builder, relies on a blueprint to construct a stable and well-founded structure. Kapag gumagawa tayo ng building, nakarely tayo sa blueprint para doon sa tibay niya ng structure na yon. Ang Biblia ay blueprint ng buhay natin. Dito mo iaayon kung paano mo aayusin ang buhay mo, kung ano yung mga bagay mong iwasan, kung ano yung mga bagay na dapat mong itayo sa buhay mo, nandito sa salita ng Diyos. Amen. The Word of God is sufficient. Pangatlo, ang salita ng Diyos, ang Biblia ay lighthouse in the storm. Ang lighthouse, kung ikaw ay halimbawa, barko na nagta-travel sa dagat, at pagka dumating yung storm sa buhay, halimbawa, dumating yung storm, hindi mo makikita kung nasaan yung layagan, ika nga. Kung saan ka lalayag o hihinto, ika nga. Saan ka pupunta? Kasi nasa gitna ka na eh. Pagka ang hahanapin mo in the storm ay iyong liwanag, lighthouse. Kaya tinatawag na lighthouse. Pag nakita mo yon, yung lighthouse na yon, doon ka tutungo. Kasi yun. Doon ka magkakaroon ng safety. Sa buhay natin, sa mga storms ng buhay, kasi may darating na mga storm sa buhay natin. At yun yung hahanapin mo, nasan yung liwanag? Kasi nandoon ang safety. Amen. Saan mo makukuha yon? Biblia mo. Pang-apat is manual siya from the designer. So manual din. Ang Biblia natin ay parang manual. So lahat ng mabibili ninyo ngayon, merong manual. So cellphone nyo, may manual yan. Pag bumili kayo electric fan, may manual. So dito hindi na nga lang natin tinitignan pag bumili ka ng electric fan kasi ilang electric fan na nga ba ang nabili mo. Amen. Kaya hindi mo na tinitignan. Pero kapag halimbawa, sa atin, sa buhay natin, kaya minsan, nagiging familiar lang tayo sa buhay. Hindi na natin tinitignan yung manual. Kaya minsan, nagkakaloko-loko ang buhay natin. Kasi ginagamit natin sa hindi natin dapat napaggamitan ang buhay natin. Pero kung susundin natin ang manual, makikita natin magiging maayos ang buhay, maayos ang takbo. Amen? Yes. Ito po ba kayo? Pang-lima ay anchored or anchor in truth. Ang salita ng Diyos, angkla ng katotohanan. Yung angkla, kapag binagsak mo yun, napakabigat na bakal, pagka binagsak mo, hindi ka na aanurin kung saan. Yan po yung tatalakayin natin mamaya. The role of the Bible in decision making.
So para siyang angkla. And number 6, ang Biblia ay atin ding legal na authority. Kung papaano ang isang bansa ay mayroong constitution. Right? Na siyang lalagay ng pinaka-legal at highest authority ng isang bansa, ang konstitusyon niya. Right? So lahat ng batas ay naroon sa constitution. Pag lumabag ka sa batas, ayon sa Constitution, mapapahama ka. Yung mga bagay na hindi mo dapat danasin sa buhay mo, nararanasan mo. Amen. Life should be lived freely. Amen po ba? Malaya. Nai-enjoy ang buhay. Nakakapagmaneho ka, malaya ka. Pero pag lumabag ka sa Constitution, kulong ka. Number 7, ang Biblia din natin ay ating shepherd staff. A shepherd's staff is used to guide, to correct, and protect the flock. Similarly, ganun din ang salita ng Diyos, nagdadirect sa bawat isa sa atin, nagdidiscipline minsan. Ang disiplina ng Biblia, hindi palo ng karamdaman. Ang pagdidisiplina, pagtuturo lang sa iyo na mali yung ginagawa mo, discipline na yon. Amen. Pag sinabi sa iyo, halimbawa, ito yung gusto mong gawin, sinabi ng Biblia, huwag mong gawin, hindi mo dapat gawin. So, dinidisiplina ka ng Bible, tinutuwid ka. Ika. Amen. Minsan, yung mga disiplina masakit kasi gusto mong gawin, yung mga bagay na gusto mong gawin. Pero sabi ng Biblia, hindi mo dapat gawin. So, kung mag-a-undergo ka kung aayon ka sa discipline, masasaktan ka. Ibig sabihin, hindi mo ma-enjoy. May sasacrifice mo yung enjoyment mo. Magpapasakop ka sa salita ng Diyos, masakit. Pero, dapat mong tanggapin. Kasi, yun ang ikabubuti mo, ikaayos. Amen po ba? But I will talk about anchored in truth. The role of Scripture in decision-making. Namumuhay tayo ngayon sa isang mundo na constantly changing. Kahit na ang moral nag-shift. So, ibig sabihin, ang ating pong moralidad sa ngayon, nag-shift siya. Sa kung ano-anong parang mga moralidad ang ino-offer tayo sa atin ng mundo. Pero ang Biblia, ang anchor natin sa moralidad. Amen. Kasi halimbawa, kapag inilagay na natin, nilaglag na natin yung anchor, hindi ka na madadala ng mga agos, current, or waves. Mga maliliit na waves lang yan. Naalala ko, nagkaroon ng banggaan, sa nautical to, merong isang barko na papunta na sana siya sa dalampasigan. So, destinasyon niya na yon. Pero merong maraming mga barko, so pinakailangan niya maghintay. So, sa paghihintay niya, hindi sila naglaglag ng angkla o ng anchor. Hindi nila ibinaba ang anchor. Hindi nila mamalayan, nagdi-drift na sila hanggang sa may nabangga sila na isang fisher boat na bangga nila. All because inakala nila na naka-steady sila pero dinadala na pala sila ng current. So ganun din tayo kung wala tayong angkla sa buhay, hindi natin namamalayan na didrift na tayo somewhere. At doon na nagkakaroon ng problema ang buhay natin kasi akala natin okay pa tayo. Pero hindi pala naka-angkla ang ating mga desisyon sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. The Bible is our anchor in a shifting world. The world is constantly changing, but God's truth remains the same and unshaken. Sa mundong ito, maraming magtuturo sa iyo ng kung anong totoo, kung ano ang moral, kung anong dapat mong sundin, paniwalaan. Pero kung walang ang salita ng Diyos, maliligaw ka. Nakakala mo naroon ka lang, nakasteady ka, pero kung hindi mo papansinin, dadalhin ka ng mundo sa kung saan kanya nais na dalhin. Sa Isaiah chapter 40, verse number 8, ganito ang sinasabi ng Voice Translation. The grass withers, the flower fades. Nothing lasts except the word of our God. It will stand forever. Sa buhay natin, ano man ang gawin natin, mayroon man tayong mga nagawang desisyon
nung nakaraan. Nagbago ito ng ating buhay, takbo ng buhay. Pero ang mananatili, ang salita ng Diyos, naroon pa rin. Dumating na ba kayo na parang ang sitwasyon ninyo sa buhay ay para bang, Lord, bakit ganito na lang ng ganito? Kailan pa ito mababago? Kailan pa ito maayos? Kailan ako makakalabas dito? Minsan natutokso ka na gawin na lang yung kung anong inuutos sa'yo ng mga tao na mali, na alam mong mali. Matutokso ka na lang na gawin. Kasi parang, Lord, parang hindi nagbabago ang pangyayaring ito sa buhay ko. Maging matatag ka, manatili ka doon sa angkla ng salita ng Diyos. Huwag ka lalabas doon. Sa tingnan mo, lahat magbabago sa paligid mo. Ang ibig sabihin ng temptation is simply kapag tinitempt tayo, halimbawa, ang temptation ay maglalayo sa iyo. Temptation are sneaky distractions that will try to pull us away from God's path. So, yung tinutukoy ko, temptation kay Lord Jesus. Diba? Sabi ng kaaway, sabi ni Satanas, if you are the Son of God, make this stone. Gawin mong tinapay ang batong ito kasi nagutom siya. Temptation. Amen. Ang temptation, anong sinabi ng Panginoon? Ang sinabi ng Panginoon, it is written. Nasusulat. Amen. So ang temptation ay ilalayo ka sa tamang daanan sa path ni Lord. Yun yung temptation. Pero ano ang iyong matibay na panlaban? It is written. So dapat alam natin, amen. Sa mga temptations sa buhay, dapat meron kang salita ng Diyos at dapat mo naka-anchor ikaw doon. Scriptures guides us when the path is unclear. Di ba dumarating tayo sa buhay natin na parang nagtatanong tayo minsan, ano na kaya? O napag-uusapan halimbawa ng mga mag-asawa. Next year kaya ano kaya mangyayari sa buhay natin? Makakapag-aral pa kaya ang mga bata? Ano kaya ang magiging future na natin next year? Or sa kalagayan natin sa ngayon, ilang taon pa kaya tayo dito? Di ba nagiging unclear? Subalit mananatili ka na ang salita ng Diyos, pag pinanghawakan mo, mananatili kang safe at nasa tama ka pa ring daan. Merong isang kwento, merong isang very famous na tightrope walker na tinatawag, yung naglalakad sa rope, sa lubid, sa mataas na building, magkabila. Very famous siya. May hawak lang siyang parang stick para balancing niya. Pero talagang ang galing niya. Nung tinanong siya, anong sikreto mo? Bakit nagagawa mo ito? Ang sikreto niya, diretso lang ang tingin. Hindi tumitingin sa baba, hindi tumitingin sa kaliwa, hindi tumitingin sa kanan. Diretso lang. Sa buhay natin, kahit na minsan unclear, yung next month, next year, diretso ka lang ng tingin. Di ba? Ang sabi ng Hebrews chapter 12, verse number 2, looking away from all that will distract, looking unto Jesus, who is the leader, the source of our faith. He is the author, the finisher of our faith. Amen. May mga temptations man, may mga bagyo man, but diretso lang ang tingin. Lord, amen. May tukso man, may distraction, may mga opportunity na pwedeng gustong humila sa iyo from the will of God. Diretso lang ang tingin, Lord, I trust you. Truth is our foundation. Without it, without the truth, we will fail. Kunin niyo ang inyong Biblia, i-renew ninyo ang pagmamahal sa salita ng Diyos. O kahit na hindi muna pagmamahal, i-renew lang ninyo ang inyong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ang pagkilala na itong salitang ito, ang siyang manual ng buhay ko, blueprint ng buhay ko, anchor ng buhay ko, shepherd staff ng buhay ko. Ito ay lighthouse sa buhay ko. Amen. Mapa ng buhay ko, compass ng buhay ko. Ito ang magtuturo sa iyo ng tamang daan. You don't have to experience life in pain. Kung ating ipapamuhay ang ating buhay ng naayon sa manual na ito, maayos ang buhay mo, masaya, yumayabong ka, nagiging pagpapala sa iba. Ang problema kung bakit nagkakaloko-loko ang buhay natin,
is because hindi natin nakita kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos na pamamaraan upang tayo ay magtagumpay sa buhay na ito, maging masaya, maging papayapa, at nagiging pagpapala sa mundong ginagalawan natin. Sa mga kabataan, you don't have to experience pain in life by going your own way. Truth is our foundation. Without the truth, we will fall. Praise the Lord. Magbibigay ako ng practical ways to let Scripture shape our decisions. Magbibigay tayo ng mga during this point na ito, magbibigay tayo ng mga scenarios, ika nga. But practical ways to let Scripture shape our decision. Alam niyo ba na sa mga factory, sa factory, mga nagpo-produce halimbawa ng kung ano, mga electric fan, lahat na yan, mga technology, mga halimbawa, kahit na microphone, cellphones, bago ilabas yan, bago magkaroon ng shipment, bago ilabas, bago maibenta sa market, meron yung tinatawag na factory defect test. Dadaan siya dapat sa quality control, QC. Amen. Dapat merong factory defect test bago siya ilabas. Ang Bible ay siyang dapat na mag-filter sa bawat decision natin. Dapat meron tayong tinatawag na factory defect test bago tayo magdesisyon ng isang bagay. So, ibig sabihin, dapat marunong tayo mag-filter from the Word of God bago ka magdesisyon sa buhay mo. Huwag basta pasok ng desisyon. Amen. Kasi ito yung compass mo. Although meron tayong kalayaan na magdesisyon para sa buhay natin, gagawin ko to. Pag naisip natin, halimbawa, mag-abroad kaya ako. Or kaya gawa kaya ako ng, magtrabaho kaya ako. Ang problema, may disenyo si Lord sa buhay mo. Practical ways to let Scripture shape our decision. Number one, immerse in the Word, in the daily. So tayo, kaya tayo may Bible reading. Ay, immerse in the Word daily. Magbasa tayo ng Biblia. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kasi compass nga siya. Kung makikita mo ang kahalagahan nito, ibibigay mo. Pagbibigyan mo ito ng panahon. Pero kung hindi mo makikita yan at isip mo, mas mahalaga pa mag-Facebook, at talagang gugugulin mo yung oras mo dyan sa Facebook. Amen. But we have to love the Word. Amen. Ang daming mga umaagaw sa ating atensyon, sa ating panahon. Facebook, social media, YouTube. Amen. Hindi pa yon, may mga laro pa. Madaming aagaw sa atensyon mo. Pero kailangan nating bigyan ng atensyon ang salita ng Diyos. Yan ay kung nais mong may pamuhay ang buhay ng ayon sa manual. Yan ay kung nais mo na ang buhay mo ay maging kaaya-aya sa paningin ng Diyos, kaaya-aya sa harapan ng tao. Amen. Nagiging pagpapala sa tao. Nakikita na ikaw ay nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo. Yan lang naman ay kung gusto mo. Align every choice with biblical principles. Ask, magtanong tayo ng ganito sa buhay natin, sa mga desisyon na gagawin natin. Would this decision honor God? Magdidesisyon ka halimbawa, ang itatanong mo, maluluwalhati ba si Lord dito? Am I seeking God's will or my own comfort? Will this draw me closer to Christ, to God, or distract me from Him? Seek wise counsel rooted in Scripture. Where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors, there is safety. Kasi mga kaibigan mo ay either maglalapit sa iyo sa Diyos, kung mga godly, or maglalayo sa iyo sa Diyos, kung ito ay mga hindi maka-Diyos. Magbibigay ako ng real-life applications. 4 lang na senaryo ang ibibigay ko. Decisions in, number 1, career and purpose. So maaring tayo ay nagdedesisyon sa ating career kung anong tatahakin natin o yung purpose mo sa buhay.
Ay, nagdidesisyon ka. Saan ka titingin? Ano ang iyong pagbabasihan sa iyong script, sa iyong pagpapasya? Amen? So tinalakay na natin na ang Biblia ang iyong compass, ang lighthouse mo. Amen. Ang designer's manual mo. Amen. Dapat ang decision natin is anchored in the truth. Amen. Scenario. Imagine someone making a career decision. Ipa-personalize lang natin. Should you chase money, popularity, or God's calling? Sa pagpili mo ng desisyon, sa karir mo halimbawa, o sa purpose mo, parang career or purpose mo sa buhay, pipiliin mo ba yung pera? Pipiliin mo yung popularity, kasikatan sa buhay? O pipiliin mo yung tawag ng Diyos sa buhay mo? Without God's word rather, you'll chase fleeting success lang. Kung hindi ito ayon sa salita ng Diyos at hindi ito base sa pagkatawag mo, fleeting success lang yan. Ang ibig sabihin yan, panandalian. So, anong gagawin mo? Application. Before making career moves, ask, does this align with my purpose in Christ? Kung Kristiyano tayo, yun na yun, yung buhay natin. We're here to glorify Jesus, hindi lamang sa church. Hindi man tayo nasa pulpito Sunday. Subalit Monday, kung saan man tayo, nasa business man tayo, nasa school man tayo, yun yung pulpito mo. Number 2 question, is this decision driven by fear or faith? Number 3, does this glorify God and lead me closer to Him? Kapag itong mga bagay na ito nasagot ninyo at ang kasagutan niyan ay hindi, red flag, no. Kahit na malaki ang kitaan dyan, kasikatan pa man ang ipapantay dyan. Scenario number 2, picture a young person, for example, pressured to compromise their faith for approval. So sa mga young people, dumadating ito, yung nagkakaroon ng pressure na nakukompromise yung pananampalataya in exchange for approval. Whether friendship, sa dating, for example, or social groups. If they are anchored in truth, they won't be swayed by friends or peer pressures or feelings or emotions. So, ito yung compromise naman ng faith for the sake of approval. Pagpili ng mga friends or relationship. Nakukompromise na natin ang ating mga pananampalataya. Nakatulad na sinabi na natin, napiliin natin yung ating mga kaibigan. Application before committing to friendship or relationships. Ask, does this relationship encourage my faith or pull me away? Ito bang relasyon na ito na papasukin mo? Maglalapit ba ito sa'yo? Lalong higit kang magiging maalab sa Panginoon? Magiging lalago ka sa Panginoon dahil dadalhin ka nitong karelasyon mo na ito sa Panginoon ng higit sapagkat mas mahal niya si Lord kaysa sa pagmamahal niya sa'yo? Or ilalayo ka niya? Do I compromise truth for acceptance? Is this built on God's love or just emotion? Ang key verse natin at 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked with unbelievers. Scenario number 3, life unexpected storms. Unexpected storm, halimbawa yung loss. Loss ng family or loved ones, for example. At hindi lang yon. Loss, halimbawa, nalugi ka. Na-scam ka, loss yon. So, storm could be trials or crisis. Dumadaan ka sa crisis, halimbawa, trials. Scenario, imagine someone suddenly facing job loss. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Or heartbreak, for example. Without an anchor in God's Word, makakaramdam ka ng hopelessness, loss, or ma-overwhelm ka. Parang gusto mo na sumuko. Hopeless ka na, mawalan ka ng pag-asa, gusto mo lang sumuko. But again, Scripture gives direction and hope even in darkness. While when facing storm, ask, itanong natin, am I relying on my own wisdom
or God's promises? Sa pagdidil mo ng storm sa buhay, ano ang ginagamit mo? Sarili mo lang lakas, karunungan mo, o nagtitiwala ka pa rin hanggang ngayon sa Panginoon? Panginoon, magtitiwala ako sa iyo. And Lord, tulungan mo ako. Amen? Pero hindi ka nagre-rely sa sarili mong kalakasan at sariling karunungan. Itanong din natin, am I feeding fear or standing firm in faith? Doon during sa ganyang kalagayan mo na parang storm sa buhay, ano ang pinagbubulay-bulayan mo? Anong finifeed mo sa sarili mo? Hindi ka na makakaahon dyan. Lalaki lang ng lalaki ang bayaran mo. Anong finifeed natin? Ask what scriptures I can stand on. Last, avoiding the trap of compromised priorities. A leader is offered a financially rewarding position, but it requires compromising biblical convictions or stepping away from ministry commitments. So meron kang, ito yung compromised priorities na tinatawag. May offer sa'yo, malaki-laking pera, pero marireplace nito yung mabibitawan mo yung ministry mo sa church. Halimbawa, ginagamit ka ng Panginoon, alam mong major key, major role, yung ating ginagampanan sa church, for example. Pero may mga offer na ganito. Ang kapalit naman nito ay mawawala ka sa ministry. Itanong natin sa Panginoon. Amen? Ask. Una doon, guard your heart. Make sure financial opportunities do not replace ministry priorities. Itanong natin, guard mo pa rin yung puso mo. Meron namang pagkakataon na meron namang magagamit ng mga extra na mga gagamitin ang Panginoon para tayo ay makapag-generate ng support for family na hindi mako-compromise yung ating ministry. Meron namang kapamaraanan na gano'n. Si Paul ay isang tent maker habang siya ay missionary, so gumagawa siya ng mga tent. So, pero hindi nako-compromise ang ministry. Pero dapat maingatan natin, guard your heart, make sure financial opportunities do not replace ministry priorities. Ask if this opportunity pulling me away from my calling, or reinforcing it. Mag-reinforce ba ito sa calling mo? Or aalisin ka ba nito eventually sa calling mo? And seek wise counsel. Spiritual mentors often provide perspective financial dilemmas. So, humingi pa rin tayo ng counsel. Merong quotation si C.S. Lewis na sinabi niya, if you look for truth, you may find comfort in the end. Kapag hahanapin mo ang katotohanan, maring matatagpuan mo ang comfort sa dulo at in the end. If you look for comfort, yung comfort naman ang hahanapin mo, halimbawa, you will get neither truth or comfort. Kapag hinabol mo naman yung comfort, malulose mo yung truth, yung comfort mawala din. Kasi ang tunay na comfort ay matatagpuan mo sa pagkakatagpo mo sa truth. Amen. Conclusion, the world will pull us in different directions, but only God's Word provides, number one, clarity, security, and wisdom in decision making. Hahatakin ka ng mundo. At alam mo, ang paghatak ng mundo, kung paano ka hatakin ng mundo, sa pamagitan ng pagdidesisyon mo. Amen. So ikaw ang driver ng buhay mo. Saan mo gustong mapunta? Magmula ngayon, sa buhay mong ito, nasaan ka man ngayon? Ano ang gusto mong marating sa buhay? Are we anchored in truth or are we drifting? Final charge, are we making life choices anchored in Scripture? Or are we relying on shifting emotions and opinions? If our foundation is God's truth, we will stand firm in faith, wisdom,
purpose. No matter how strong the storm. Dumating man tayo sa ganon, subalit ang salita ng Diyos ay magbibigay sa atin ng kapanatagan. Alam natin, secure ang ating future. Amen. Kapag tayo ay naka-anchor sa salita ng Diyos. Ang challenge ko sa atin mga kapatid, gawin natin ang salita ng Dos sa buhay natin ay maging anchor ng buhay natin.